Naisip mo na ba na ang simpleng pang-araw-araw na kalinisan ay maaring magdagdag ng ilang taon sa iyong buhay? Habang ang karamihan ng mga usapin tungkol sa kalusugan ay nakatuon sa mga programa ng ehersisyo at pamamahala ng stress, may isang napapabayaang salik na malaki ang epekto sa iyong kabutihan kung gaano mo kinalilinis ang ilang bahagi ng iyong katawan. Ang katotohanan, may mga partikular na bahagi ng iyong katawan na kapag napabayaan ay maaring maging daan ng impeksyon, pangmatagalang pamamaga at maging pagbagsak ng immune system. At habang pumapasok tayo sa ating mga taon ng pagtanda, ang mga tila maliit na pagpapabaya na ito ay maaring magkaroon ng mas seryosong kahihinatnan. Sa video na ito ngayon, tatalakayin natin ang 5 mahahalagang bahagi ng katawan na kailangan mong linisin araw-araw kung nais mong mapanatili ang iyong kalusugan at posibleng pahabain ang iyong buhay. Hindi lamang ito tungkol sa pakiramdam na sariwa. Ang mga bahaging ito ay may direktang papel sa pag-iwas sa sakit, pagpapabuti ng sirkulasyon at pagbabawas ng mga panganib sa kalusugan na may kaugnayan sa edad. Kung napapabayaan mo ang alinman sa mga bahaging ito, maaring hindi mo nalalaman na isinasapanganib mo ang iyong kalusugan. Manatili sa akin hanggang sa dulo dahil hindi lamang malalaman mo ang mga kritikal na bahagi ng katawan na ito, ngunit mauunawaan mo rin kung bakit ang wastong kalinisan ay nagiging lalong mahalaga habang tayo ay tumatanda. Ang maliliit na pagbabagong ito sa iyong pang-araw-araw na gawain ay maaaring kabilang sa pinakamadaling paraan upang maprotektahan ang iyong kalusugan sa mga susunod na taon. Numero 1, mga kamay. Simulan natin sa iyong mga kamay, ang unang depensa ng iyong katawan laban sa sakit. Ang iyong mga kamay ang pinakagamit at pinakalantad na bahagi ng iyong katawan. Ngunit kadalasan ay napapabayaan pagdating sa masusing gawain ng kalinisan. Isipin ang lahat ng iyong hinahawakan sa buong araw. Mga doorknob, pera, shopping cart, mga button ng elevator, ang iyong telepono at kahit na ang iyong mukha. Sa bawat paghawak, ang mga bakterya, virus at iba pang mikrobyo ay kumakapit sa iyong balat, madaling pumapasok sa iyong katawan sa pamamagitan ng iyong bibig, ilong o mata. Ito ang dahilan kung bakit ang paghuhugas ng kamay ay hindi lamang tungkol sa kalinisan. Ito'y tungkol sa pagprotekta sa iyong sarili mula sa posibleng malubhang impeksyon. Patuloy na ipinapakita ng mga pananaliksik na ang regular na paghuhugas ng kamay ay makabuluhang nagbabawas ng panganib ng sipon, trangkaso, pagkalason sa pagkain at maging mas malubhang mga kondisyon tulad ng pulmonya. Napakasimpleng aksyon, ngunit nananatili itong isa sa pinakamabisang paraan upang mapanatili ang isang malakas na immune system at maiwasan ang mga hindi kinakailangang komplikasyon sa kalusugan. Ang problema ay hindi sapat o maayos ang paghuhugas ng karamihan ng mga tao. Marami ang mabilisang nagbabanlaw sa ilalim ng gripo, naglalagay ng sabon ng 1 o 2 segundo at pagkatapos ay nagpapatuyo na. Ngunit hindi ito sapat para tuluyang matanggal ang mga mikrobyo. Ang tamang paghuhugas ng kamay ay nangangailangan ng sabon at maligamgam na tubig nang hindi bababa sa 20 segundo. Natiyaking kinukuskus ang pagitan ng mga daliri, ilalim ng mga kuko at kahit na ang iyong mga pulso. Kunin natin si Roberto bilang halimbawa, isang 72 taong gulang na dating punong guro. Dati, naniniwala siya na sapat na ang paghuhugas ng kamay bago kumain, ngunit madalas siyang nagkakasipon at palaging pagod ang pakiramdam. Nang sinimulan niyang hugasan ang kanyang mga kamay ng mas madalas at mas masusi, pagkatapos humawak ng mga grocery, paghawak sa mga panlabas na bagay, at kahit pagkatapos haplusin ang kanyang pusa, napansin niya ang kapansin-pansing mga pagbabago.
Bihira na siyang magkasakit, tumaas ang kanyang enerhiya at nakapagtataka kahit ang kanyang mga panapanahong allergy ay hindi na gaanong malala. Ang pangunahing punto rito ay ang paghuhugas ng kamay ay hindi lamang isang gawi. Ito ang iyong pangunahing depensa laban sa sakit. Kung napapansin mong mas madalas kang nagkakasipon o nakakaranas ng mga problema sa pagtunaw ng mas madalas kaysa karaniwan, maaring panahon na upang muling isaalang-alang kung gaano kadalas at gaano kahusay mong hinuhugasan ang iyong mga kamay. Isang maliit na pagsisikap na may malaking epekto sa iyong kalusugan. Numero 2. Mag-ia paa. Ngayon pag-usapan natin ang iyong mga paa, ang pundasyon ng iyong kakayahang gumalaw at pangkalahatang kalusugan. Ang iyong mga paa ang nagdadala sa iyo sa buong buhay mo, ngunit kadalasan ay kabilang sila sa pinakanapapabayaang bahagi ng katawan pagdating sa kalinisan. Marahil paminsan-minsan mo lang sila binabanlawan sa shower, ngunit binibigyan mo ba sila ng pansin na tunay nilang nararapat? Ang katotohanan ay ang iyong mga paa ay natural na taguan ng bakterya at fungi. Kung walang wastong pang-araw-araw na paglilinis, nanganganib kang magkaroon ng malubhang problema sa kalusugan habang tumatanda ka. Ang iyong sirkulasyon ay natural na bumabagal at ang iyong balat ay nagiging mas marupok sa paglipas ng panahon na ginagawang mas mahina ang iyong mga paa laban sa mga impeksyon, ulcer at kahit na pinsala sa nerve. Kung nakaranas ka na ng makating paa, lamat na sakong o matinding amoy ng paa, ito ay mga babala na dumadami ang bakterya at fungi. Mga pulang bandila na nagpapahiwatig na kailangan mong pagbutihin ang kalinisan ng iyong paa. Ang nagsisimula bilang isang simpleng issue ay maaaring maging masakit na impeksyon, problema sa paggalaw at kahit na pangmatagalang komplikasyon sa kalusugan. Maraming tao ang nag-aakala na ang pagpapatulo ng masakbong tubig sa kanilang mga paa habang naliligo ay sapat na. Ito ay isang maling kuro-kuro. Kailangan mong aktibong kuskusin ang iyong mga paa, kasama na ang pagitan ng iyong mga daliri kung saan nagtatago ang bakterya at fungi. Ang paggamit ng malambot na brush o washcloth na may maligamgam na tubig at sabon ay nakakatulong sa pag-alis ng patay na balat, pag-iwas sa fungal infection tulad ng athlete's foot at pagbabawas ng amoy ng paa. Huwag kalimutang patuyuin sila ng husto pagkatapos, lalo na sa pagitan ng mga daliri dahil ang halumigmig ay lumilikha ng perpektong kapaligiran para sa pagdami ng bakterya. Isipin si Hernando, isang 78 taong gulang na dating karpintero na gumugol ng maraming taon na nakatayo sa trabaho. Habang tumatanda siya, napansin niya ang paulit-ulit na pananakit ng paa, paglaki ng mga kuko sa paa at maliliit na sugat na tumatagal ng mas mahabang panahon upang gumaling. Nang payuhan siya ng kanyang doktor na hugasan at suriin ang kanyang mga paa araw-araw, isinama niya ito sa kanyang gawain. Hindi lamang ang kondisyon ng kanyang mga paa ang gumanda ng husto. Nakita rin niya na mas mahusay ang kanyang balanse at kakayahang gumalaw dahil mas mabuti na niyang inaalagaan ang pundasyon ng kanyang katawan. Ang kondisyon ng iyong mga paa ay maaaring magpahiwatig ng iyong pangkalahatang kalusugan. Ang mahinang sirkulasyon, impeksyon sa balat, at kahit ang mga komplikasyon mula sa diabetes ay kadalasang unang lumalabas sa mga paa. Kaya kung napapabayaan mo ang mahalagang bahaging ito ng iyong katawan, panahon na upang bigyan ito ng pang-araw-araw na pangangalaga na karapat-dapat nito. Kung nakikita mong nakakatulong ang impormasyong ito, mangyaring ipaalam sa akin sa pamamagitan ng pagkokomento ng PAA sa ibaba. At kung hindi ka pa nag-subscribe, hinihikayat kitang mag-subscribe at i-on ang mga notification para hindi ka makaligtaan ang anumang mga susunod na video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa akin na patuloy na lumikha ng mahahalagang nilalaman para sa iyo. Numero 3. Mukha.
Pumunta tayo sa iyong mukha na may kinalaman sa higit pa sa itsura lamang. Ang iyong mukha ay isa sa pinakalantad na bahagi ng iyong katawan, patuloy na humaharap sa mga bakterya sa hangin, alikabok, polusyon, at kahit na natural na langis na nailipat mula sa iyong mga kamay. Ngunit alam mo ba na ang hindi tamang paghuhugas ng mukha ay maaaring magdulot ng higit pa sa mga tigyawat? Maaari nitong pataasin ang panganib ng impeksyon sa mata, problema sa paghinga, at kahit panghihina ng natural na depensa ng iyong katawan. Isipin mo, ang iyong ilong, bibig at mata ay direktang daanan para sa bakterya at virus. Sa buong araw, dumikit ang maliliit na mga partikulo sa iyong balat at sa tuwing hinahawakan mo ang iyong mukha, inililipat mo ang mga mikrobyo sa mga sensitibong lugar na ito. Ito ang dahilan kung bakit ang pang-araw-araw na paghuhugas ng mukha ay hindi lamang tungkol sa pagpapanatili ng sariwang hitsura ng balat, kundi isang mahalagang hakbang sa pagprotekta sa iyong kalusugan. Isang karaniwang napapabayaang lugar ay sa paligid ng mga mata at ilong. Ang iyong mga talukap at pilik mata ay maaaring mag-ipon ng dumi at bakterya na humahantong sa pangangati, pamumula, o kahit mga impeksyon tulad ng conjunctivitis. Gayon din, ang iyong mga butas ng ilong ay humuhuli ng alikabok, allergen at mikrobyo. Kung hindi mo regular na nililinis ang mga lugar na ito, maaaring tumaas ang iyong panganib sa mga impeksyon sa paghinga, problema sa sinus at hindi komportabling pakiramdam sa mata. Ang pagkakamali na ginagawa ng karamihan ay pagiging masyadong mabigat ang kamay o hindi sapat na masusi. Ang paggamit ng mainit na tubig, matapang na sabon o masyadong malakas na pagkuskos ay maaaring mag-alis ng natural na langis na nagiging sanhi ng pangangati at pagkatuyo. Sa kabilang banda, ang hindi sapat na paghuhugas ay nagiiwan ng bakterya na nagreresulta sa baradong pores, impeksyon at mga kondisyon ng balat tulad ng dermatitis. Isipin si Margarita, isang 73 taong gulang na retiradong guro. Dati, naniniwala siya na ang simpleng pagwisik ng tubig sa kanyang mukha ay sapat na, ngunit unti-unting nairita ang kanyang balat at madalas siyang nakakaranas ng luha ang mga mata at problema sa sinus. Nang nagpalit siya sa mas malumanay na gawain gamit ang maligamgam na tubig, banayad na sabon at mas maingat na paghuhugas sa paligid ng kanyang mga mata at ilong, hindi lamang gumanda ang kanyang balat, ngunit ang kanyang mga sintomas ng allergy at pagbara ay nabawasan ng malaki. Ang pag-aalaga sa iyong mukha ay hindi lamang tungkol sa hitsura, kundi tungkol sa pagpapanatiling malinis at protektado ang pinakasensitibong bahagi ng iyong katawan. Kung madalas kang nakakaranas ng pulang mga mata, patuloy na sipon, o napapansin ang paulit-ulit na iritasyon ng balat, maaring kailangan mong muling isaalang-alang ang iyong pamamaraan ng paghuhugas ng mukha. Ang simpleng gawin ng tamang paglilinis ng mukha ay makakatulong sa iyo na huminga ng mas madali, iwasan ang mga impeksyon at mapanatili ang ginhawa. Numero 4, mga kili-kili. Ngayon, talakayin natin ang isang bahagi ng katawan na may malalaking implikasyon sa kalusugan, ngunit kadalasang hindi napapansin hanggang sa lumabas ang mga problema. Ang iyong mga kilikili. Ang iyong mga kilikili ay gumaganap ng higit pa sa pagkontrol ng temperatura ng katawan. Naglalaman sila ng mga sweat gland na maaaring maging pugad ng bakterya kung walang tamang paglilinis. Marami ang naniniwala na ang kalinisan sa kilikili ay para lamang sa pag-iwas sa amoy ng katawan, ngunit ang pagpapabaya sa lugar na ito ay maaaring humantong sa impeksyon sa balat, pamamaga, at kahit na pangmatagalang isyu sa kalusugan. Ang pang-araw-araw na paglilinis ng kilikili ay kinakailangan dahil sa interaksyon ng pawis at bakterya. Ang pawis mismo ay walang amoy,
Ngunit kapag ito ay nahahalo sa bakterya sa balat, lumilikha ito ng amoy. Kapag nag-iipon ang bakterya at pawis, maaari silang magdulot ng pangangati ng balat, baradong pores, at masakit na impeksyon tulad ng abscesses, lalo na nakakabahala para sa mga nakatatanda na ang balat ay mas sensitibo at mas mabagal ang paggaling. Mahalaga ang regular na paglilinis. Ang isa pang problema sa maruming kilikili ay ang panganib ng baradong sweat gland na nagdudulot ng hindi komportabling pakiramdam at maaaring humantong sa hidradenitis suppurativa, isang masakit na kondisyon ng balat kung saan nabubuo ang mga bukol sa ilalim ng balat. Ang pang-araw-araw na paghuhugas ay nag-aalis ng patay na balat, bakterya, at sobrang pawis upang maiwasan ang mga isyong ito. Isang karaniwang pagkakamali ay ang pag-asa lamang sa deodorant sa halip na tamang paghuhugas, habang ang mga deodorant at antiperspirant ay tumutulong sa amoy, hindi nila inaalis ang bakterya. Ang paglalagay ng mga produktong ito sa hindi nahugasang balat ay maaari pang bumuo ng bakterya na nagdudulot ng mas malubhang iritasyon at mas malakas na amoy. Kaya mahalaga na hugasan muna ng banayad na sabon at maligamgam na tubig bago mag-apply ng anumang produkto. Isipin si Thomas, isang 77 taong gulang na retiradong trooper ng bus. Dati ay iniisip niya na sapat na ang mabilisang paglalagay ng deodorant bawat umaga. Unti-unti, ang balat ng kanyang kilikili ay nairita at sumakit. Nang malaman niya ang tungkol sa tamang pamamaraan ng paglilinis, sinimulan niyang hugasan ng mabuti ang kanyang mga kilikili bago maglagay ng deodorant. Sa loob ng ilang linggo, ang iritasyon, amoy at mga pantal ay nabawasan ng malaki. Ang pagpapanatiling malinis ng iyong mga kilikili ay hindi lamang tungkol sa pananatiling presko, tungkol ito sa pagpapanatili ng malusog na balat, pag-iwas sa impeksyon, at pagbabawas ng pang-araw-araw na hindi komportabling pakiramdam. Kung nakakaranas ka ng pangangati, pamumula o matinding amoy, maaaring kailangan mong muling isaalang-alang ang iyong paraan ng pag-aalaga sa lugar na ito. Kung patuloy kang nanonood at nakikitang nakakatulong ang impormasyong ito, mangyaring mag-comment ng kili-kili sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nagsusubscribe, mangyaring mag-subscribe at i-on ang mga notification para hindi mo malampasan ang mga susunod na video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa akin na lumikha ng mas maraming mahahalagang nilalaman para sa iyo. Numero 5. Pusod. Sa wakas, pag-usapan natin ang pusod, isang tagong tirahan ng bakterya. Ang iyong pusod ay isa sa pinakanapapabayaang bahagi ng katawan, gayunpaman, ironically, isa sa pinakamarumi. Maaring hindi ito mukhang isang lugar na nangangailangan ng pang-araw-araw na paghuhugas, ngunit dahil ito ay isang maliit, saradong espasyo, nag-iipon ito ng pawis, patay na balat at bakterya ng higit pa sa iyong inaakala. Sa katunayan, ipinakita ng mga pag-aaral na ang karaniwang pusod ay naglalaman ng daan-daang uri ng bakterya na ang ilan sa mga ito ay maaaring magdulot ng impeksyon kung hindi wastong nalilinis. Ang pinakamalaking isyu sa kalinisan ng pusod ay karamihan ng mga tao ay lubusang nakakalimutan ito. Madaling isipin na ang pagtakbo ng sabon at tubig sa iyong katawan habang naliligo ay sapat na, ngunit ang lugar na ito ay nangangailangan ng direktang pansin. Kung hindi wastong nalilinis, ang mga bakterya at fungi ay dumadami na nagdudulot ng hindi kanais-nais na amoy, pangangati, at sa ilang mga kaso, impeksyon na nangangailangan ng medikal na pansin. Para sa mga may mas malalim na pusod o may labis na timbang, mas mataas ang panganib, mas madaling nag-iipon ang pawis at dumi, at kung hindi maagapan, maaari itong maging pugad ng fungal infection at labis na paglago ng bakterya.
Ang ilang tao ay nakakaranas ng sakit, pamumula o mabahong lumalabas mula sa kanilang pusod. Lahat ng mga ito ay mga palatandaan ng umuunlad na impeksyon. Ang pinakamabisang gayunpaman sa paglipas ng panahon, napansin niya ang hindi karaniwang amoy at paminsan-minsang pamumula. Nang malaman niya ang tamang paraan ng paglilinis ng kanyang pusod, sinimulan niyang dahan-dahang hugasan ito araw-araw. Sa loob ng ilang linggo, nawala ang amoy at sa pangkalahatan ay mas malinis ang pakiramdam niya. Maaring hindi mo madalas na iniisip ang iyong pusod, ngunit ang pagpapanatili nitong malinis ay tumutulong sa pag-iwas sa hindi komportabling pakiramdam, impeksyon at iba pang hindi kinakailangang problema sa kalusugan. Kung hindi mo pa napapansin ang bahaging ito hanggang ngayon, ito ang perpektong oras upang isama ito sa iyong regular na gawain sa kalinisan. Pangwakas, natalakay na natin ang 5 mahahalagang bahagi ng katawan na nangangailangan ng pang-araw-araw na paghuhugas. Ang iyong mga kamay, paa, mukha, kilikili at pusod. Bawat isa ay gumaganap ng mahalagang papel sa iyong pangkalahatang kalusugan, ngunit kadalasang napapabayaan sa pang-araw-araw na gawain. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kanilang kalinisan, hindi ka lamang nagpapabuti ng personal na kalinisan. Pinoprotektahan mo ang iyong sarili mula sa mga impeksyon, hindi komportabling pakiramdam, at kahit na pangmatagalang komplikasyon sa kalusugan. Ang katotohanan ay ang pagtanda ay nagdudulot ng mga bagong hamon pagdating sa pagpapanatili ng malinis at malusog na katawan. Ang balat ay nagiging mas sensitibo, nagbabago ang mga tugon ng immune system at kailangan ng mas maingat na pansin. Ang magandang balita ay ang mga simpleng, patuloy na gawi tulad ng pang-araw-araw na paghuhugas ay maaaring gumawa ng napakalaking pagkakaiba sa iyong pakiramdam at sa iyong pangkalahatang kalusugan. Kung may isang bagay na dapat tandaan mula sa ating talakayan ngayon, ito ay ito. Ang maliliit na pagbabago sa iyong gawain ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa iyong kabutihan. Maging ito man ay ang paglalaan ng karagdagang oras para linisin ang pagitan ng iyong mga daliri sa paa, masusing paghuhugas sa ilalim ng iyong mga braso o pagtitiyak na ang iyong pusod ay malinis at walang amoy. Ang mga simpleng pagsisikap na ito ay nagbubunga ng mas malusog, mas komportabling buhay. Ngayon, nais kong marinig mula sa iyo, alin sa 5 lugar na ito ang hinuhugasan mo na araw-araw? At alin sa tingin mo ang nararapat na bigyan ng mas maraming pansin pagkatapos panoorin ang video na ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi kung ano ang iyong natutunan at kung paano mo balak gamitin ito. Mahalaga sa amin ang iyong mga iniisip, kaya huwag mag-atubiling ibahagi ang iyong mga kaalaman. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng napakalaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring mag-like, mag-subscribe at ibahagi. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na lumikha ng mahusay na nilalaman upang bigyang kaalaman at bigyang inspirasyon ka. Salamat sa panonood at inaasahan ko ang iyong pakikilahok sa ating susunod na video.